Hello guys. So it's been a while now I wasn't able to make a video because I think 3 months since the last time I make a videos. And because I was busy and then I went to the Philippines like a couple of times and then medyo na busy tayo sa mga errands. But anyway, today I will make a video on how to unbox and how to install this one. The one that I purchased, the Wahoo Kicker 2. Alright guys, so just a little information about the one that I purchased, this bike trainer. This is a collaboration between the Wahoo and the Swifts. And the reason why I bought this one is you don't have to purchase any accessories. Whatever is your bike is, like for example, my bike is this one, is a SRAM group set, or if bike is Shimano or Pagnalo, this is compatible with this one because this one's collaboration between the Wahoo and the Swifts. And it has an installed cog already. Like for example, I bibili sana ako ng Tacx X Flax trainer. But sad to say, it's been 2 weeks na it's not available, so I decided to purchase this one. And just in case I was able to purchase the Tacx one, the Flax S, I have to purchase some accessories like kailangan ko bumili ng cassette. And it's very difficult to find 11S speed from cassette dito. Kasi nga, most of the people here in Dubai gumagamit ng Shimano. And then, pag nakakita ka naman ng mga sa marketplace, medyo mahal. It would cost like for the second hand, it would cost like around 600, 700. And pag brand new naman, 900 to 1,000 dirhams. So, 2 weeks, naghintay ako, so it's not available. So, I decided to purchase this one. And I happen to say na okay naman to kasi I don't have to spend too much for accessories like the cassette, like the axle, and the prehab, like the XDR prehab for the SRAM. So let's go. So this comes also with the tools and the wrench para install yung mga bolts sa body ng Wahoo kicker natin. Also, it comes with a screwer and the axle. This one here. And of course, it comes with an owner's manual. This is very important kasi dito lahat ng mga instructions how to install or assemble this one. It comes with too many languages. My Spanish, my English, my French, my Chinese. But my language in Bisaya wala. Anyway, makasabot naman tag English. But of course, this is the membership. And this one comes with a membership as well. There is a code here. Pero hindi ko pwedeng pakita sa inyo kasi baka gamitin nyo. So this one I think comes with, I don't know, but I have to install first the Swift and the Wahoo to find out if it's 1 year or 2 months or 3 months. Let's see. And of course, what else here? And of course, the body. And there's also comes with a plug and the extension. Oh, mabigat guys. Kasi pure steel ata to. Steel ata to. Oh, so dahan-dahan lang tayo kasi baka masira natin. Ito mabigat siya. Ay. Oh. Yeah. Yeah. This is the one. Mabigat.
course, yung power niya. Then ito yung click guys. Kumbaga dito ka mag-shift. Kasi pag in-install natin tong bike dito sa yung wall kicker natin dito sa bike, hindi mo kailangan gumamit ng physical shifter ng bike natin. So kumbaga, mag-shift tayo ng ating gear dito. Kasi kumbaga wireless shifter to, pero hindi mo kailangan gumamit ng shift from the bike itself. So dito ka mag-shift. Na siya tinawag na tawag dito, click. Ito siya. So later on, i-attach natin dito sa bike at dito tayo mag-shift. From the cog, shifting for the cog, shifting for the crankset. And yeah, dito natin siya. Kumbaga lahat ng shifting will be based from this click. Okay? Install natin. I'm gonna show you how to install everything. But first, we have to assemble this one. So, of course, itong oh lala. So, ito yung mga paa ng ating kicker. Yan. Yung pula na. Yun lang yun. So I'm gonna keep this box just in case na kailangan ko siya dalhin sa Pilipinas. Pwede ko siyang dalhin para may box pa din. Yan. And then based sa instructions, sa nakita ko doon, kung saan yung arrow nito, like for example, ito yung blue siya, ito din yung gagamitin. Okay? Kumbaga naka-align na siya pa, hindi na malilito yung mag-i-install nito. See? This one to this one. And then, itong blue naman, dito naman siya. Yan, like this one. Install natin to. Mabigat siya. I think yung kilo nito nasa mga 15 to 20 kilos ata. Kasi mabigat talaga siya. So, ito. Right. Oh, lala. Very heavy. So heavy. So, dapat i-align lang natin to para hindi siya ayan. There you go. And of course, ito yung mga bolts niya sa naisuscrew natin. Good thing is, may kasama na siyang wrench. Para hindi na tayo kailangan bumili pa ng wrench. Ako pa naman wala akong mga tools dito sa bahay.
Ang maganda dito guys, you don't need to have a technical skills para i-assemble itong mga to kasi ready na to assemble. Provided yung mga tools. Diba usually ganun naman talaga yung ngayon na. Especially pag bumili ka sa IKEA. Shout out to IKEA ha, bili ko lang table. Lahat din may mga tools na hindi mo na kailangan. Just in case like me na wala akong tools sa bahay. Just in case I need tools, I have to buy pa. So, at least ngayon, meron na mga tools na pinaprovide pag yung mga company nagbebenta ng something para hindi na mahirapan yung end user or yung consumer. Alright. So, explain ko lang. Itong Wahoo Kicker Core, alright, explain ko lang dito. Explain ko lang kung bakit I bought this one instead of the Tacx. Ito kasi, kung ano man yung bike mo, like for example, if your bike, the group set of your bike is Shimano or kung Pagnalo or SRAM, pag meron ka nito, you don't have to buy any accessories like cassette, XDR for SRAM or free hub. Kasi itong collaboration ng Swift and Wahoo, meron siyang cog. Single cog lang siya, but pwede ka mag-shift gamit nung click na pinakita ko kanyo kanina. This one. See? Itong maliit na ano na to, maliit na mga button na to, dito ka na mag-shift ng gear mo, hindi dun sa physical na bike. But the good thing is, kumbaga, pwede mo lang siya gamitin sa Swift na app. Pag meron ka nito, hindi ka pwedeng gumamit ng full gas or virtual training ng Training Peaks or yung sa isa sa Ruby, yung sa Ironman pa sa Ruby, di ba? Ito, pwede mo siya gamitin sa Swift. But for me, it's okay lang kasi more sa indoor bike lang naman ako. Pwede ka din naman mag long ride sa Swift or meron din silang mga program interval. Kung gusto mong makuha yung FTP mo or kung gusto mo mag-interval, gamit ang Swift. And second thing is, economical siya. Kasi nga, I don't have to spend for other accessories. So, binili ko to as if na to. Ito na lang talaga. Wala akong kailangan din na I don't have to purchase anything like accessories and all. So, dito, akala ko decoration lang siya. So, actually, meron pala siyang instructions talaga on how to connect this one. But first is, we have to connect our bike. The second is,
Yung skewer niya, yung pang third niya is i-adjust yung cog niya sa align sa bike natin. Then thirdly is yung pang fourth, yan i-adjust yung cog. Then ang click, and then tayo ng upload tayo or mag-install tayo ng app ng Swift. Actually, nasa right side pala siya. So dapat doon ako sa kabila or dito. Anyway, try natin. Tatanggalin ko lang siya mamaya. Subukan natin yung i-install. So, ito pala, kailangan ko itong tanggalin. Itong mga adapter C. So ito yung mga adapter, guys. So at first, ano mo ilalagay dito? So dito to siya. Ito. Ito at saka dito. So, try muna natin dito. Okay. Sa bike. Yung bike ko pala nasa palaki pala na So, kailangan ko tong alright, so final na install natin. Nahirapan lang ako kasi nakalimutan ko, I forgot na kailangan pala i-shift mo na dito sa gitna para mag-align tong big crank niya dito sa ating sa single cog natin. Nahirapan ako mag-install pero ngayon medyo okay na. See, ang dumi. So, hindi na ako gumamit ng mga axle kasi nga, pag ginamitan ko siya ng 142, ito kasi 142 and this is the 148. 142 pa nga lang, hindi na siya magkasya dun sa skewer ko. Hindi siya na ginamitan. And then, sabi, sa Swift mismo na official YouTube, pag may narinig daw na tick habang inaano mo siya, pag wala kang marinig, that means perfect yung pagka-install mo. So far, wala akong marinig. That means perfect yung pagkalagay natin. At nalagay ko siya yung pinaka-middle ng cassette natin. Kasi kanina, nang nilagay ko siya sa pinaka-mababa siya, kaya hindi siya mag-align itong cog tsaka yung derailleur dito sa crankset natin. Pero, now, it's okay. So, hindi ko na siya kailangang tanggalin kasi mahirapan na naman ako. So, iikutin na natin siya. But so far, ito yung setup niya. So, medyo natumihan lang yung punasan na natin. So, eto, itatago natin tong mga parts na to kasi kailangan natin to
pag dumating yung bagong bike natin. Kasi ito temporary lang kasi ito eh. So itong bike na to, because I have bike coming soon, next month. So hindi ko muna i-reveal ko ano. So for the meantime, habang mag-i-indoor ako, ito muna gagamitin ko. So at least narapan na konti. Nagpawisan ako kasi nga, nagkamali lang ako, hindi ko siya nalagay sa middle cassette. Dinaretso ko siya, nilagay, which is yung cassette na sinap pinakababa. So hindi siya nag-align. So okay na siya. So, pwede natin i-try. Tapos mag-install tayo ng Wahoo na apps and saka Swift na apps. So, ang gagawin ko is iikutin ko lang to kasi dito ko siya ilalagay. Alright. Ang bigat. Ang bigat. Yun. Alright. Ay, shit, ko pala na ano to. So, ito na yung magagawin ko, indoor. So, kasi guys, mahirap pala siya install talaga. So, what I will do is, ito na gagamitin ko for indoor ko. Nang pag dumating yung bago kong bike, yun yung pang-outdoor ko. So, yes. Pag nabenta to, then, no choice. So, for the meantime, itong nagagamitin ko for indoor. Tara. So, simulan natin to. Medyo technical lang siya mag-install or assemble sa bike dito sa trainer. Buti nga lang guys, napanood ko yung how to install dito sa YouTube. Kaya kung hindi ko na napanood yun, baka mahirapan ako, mas lalo ako nahirapan. So, good thing that I watched that one. But at least I have an idea. One thing na talaga nakalimutan ko is ilagay yung chain sa pinaka-middle para mag-align siya dun sa big ano. And, yeah, okay lang. Kahit nahirapan ako ng konti, pero okay lang, di ba? At least challenging siya. So, kailangan natin ng, ano to. And then, saan yung isa? Either pala ito or diretso na dito. Kaso hindi kasi ito abot eh. Pero abot naman to. Tignan natin. Ito na lang. Yan. Okay na siya. Umilaw na siya. So, ito yung setup niya. So, pwede na ako mag-indoor starting today. But of course, kasi meron tayong click, install natin click dito lang sa handlebar natin, sa hero bar natin. So basically guys,
if you're going to use this one, this wall kicker core, you don't have to use the shifter from the bike, physical bike, dito or dito. If you want to change the shift, ito gagaminin natin. Itong click na to. So, ilagay natin click dito sa may aero bar position natin. It comes with this. Pwede nga siya i-mount sa kung meron tayong Garmin na mount dito. Since wala tayo nun, i-attach natin siya dito sa may aero bar natin. Ayan. Yun. Then, isa, sa kabila natin siya i-attach. Rubber pala to guys. So, hindi siya madaling maano. That's it. So, at this time, install na natin yung Wahoo na may pag-aralan natin to. So, we need to scan this one. Set up and transfer firmware registration, product registration. Dahil, saan natin to? So, set up video, ride Wahoo, accept. Meron pala tong set up video, sana pinanood ko muna bago magano. So, download natin to. Get the Wahoo app. Accept. Element, App Store, Mac OS, Industry Products. Later na to. So, alright, so open natin. Let's do sign up. First name. Alright, so
Nandito na yung ano, na pag-upload, download na tayo ng application ng Wahoo. So, dito ng details, makikita na natin dito. So, one more thing i-upload natin or download natin is ang Swift. Actually, parang may Swift na rin ako eh. Check natin. Alright, so medyo ayusin ko lang siya ng konti kasi parang gumagalaw siya. Oh. Dapat totally ano siya. Kasi medyo sumasayaw pa siya. Kasi hindi ko pala ito na totally ano, lock. Baka matumba tayo. Ba't gumagano? Siya. So, kailangan ko pala siya iusog dito kasi tatatamaan ako dito. Usog ito ng konti. Ayun. Pag naka handlebar ako, so usog ko lang ng konti ito. Right. Mabigat talaga guys. Very, very heavy. Yun. Sana hindi ako tamaan dito. At least straight na rin ako sa may TV para pag gumagamit ako nito, straight ako sa TV. Ba? So, kailangan ko din iusog to. Yun na lang siguro yun. Yun. Oh. Finally.
Napagod ako ng konti pero okay na siya. Kasi naka fully installed na. So i-connect na natin yung Wahoo tsaka yung actually connected na yung Wahoo, yung Swift na lang. So gagawa tayo ng account ng Swift. Tara. Then guys, since may kasama siyang free code, register natin siya gamit ng free code na to. Tara. Let's go. Log in. Alam ko meron akong account dito na Tingnan natin. Yun. Pasok tayo. So, pasok natin tong code na to. Skip muna. Search for So, nag-connect na siya. So, we're going to connect my ticker core to Swift. So, connected na siya. Carries a signal. Connecting. Controls. So, yung Swift click, nag-connect na rin siya. So, close this one. Kicker core resistance. Correct. So, no signal. Connected. So, magpe-pedal lang ako saglit para makuha natin yung connection from the Wahoo to the Swift. So, check natin kung nag-connect na sila. Ito lang
Alright, since ayaw pa rin mag-connect yung Wahoo natin dito sa Swift natin, because kailangan pala talaga natin i-wake yung gisingin yung Wahoo natin. So, kailangan natin mag-ride para mag-connect siya. So, tingnan natin. Kasi ito connected na siya. Ito lang talaga yung Wahoo natin hindi pa connected. So, kailangan kong bitbitin to para hindi na kailangan pang dismount and dismount. Check natin kung magkoconnect na siya. Alright. So, search. Kicker. Close. Kabit-bit ko na talaga iPad ko dito sa pedal ko kasi ayaw mag-connect. Pero so far perfect na yung ano natin. Yan. Connecting. So, na-pair natin resistance natin, yung heart rate. Wala naman akong heart rate. So, eto na lang yung kailangan natin i-connect. So, kailangan pa natin ng pedal na magpedal. But no signal. Connected na siya yun. Ay, wait lang. Yung power source na lang talaga yung Wahoo ayaw mag-connect eh. I don't know what happened. Pero ayaw talaga siya mag-connect. Ay, yeah pala. Ito, hindi siya talaga na totally lock kaya namamatay siya. So, try natin ulit. Yun pala siguro yun. Ay, connected na siya. Yun siya, connected na siya kasi hindi pala siya nasaksak doon. So, sige, try natin mag-sweep ulit. Alright. Let's go. Get started. Ay. Let's press. So, meron pa siyang tutorial para magano. So, kailangan natin sundin to para totally na connected na yung Wahoo natin na quick, yung Swift Quick dito sa shifter natin. So, up. Press A. Press B. Sundin natin yung instruction. Press plus. Press minus. Press arrow. Steer right. Then continue. That's it. Connected na siya. So, yun na. So, pwede na tayo mag-ride. Finally, and one thing pa pala hindi ko pa nagagawa is ipasok yung 1-month subscription natin dito sa Swift natin. So, ipapasok natin siya. Ito. Then, workout. Back. Subscription. Alright, so since connected natin yung Wahoo natin sa Swift, sa bike, and then sa ano natin. So, tayo natin. Mag-ride ako ng 30 minutes. Kasi this will be my first ride since nag-Ironman ako last June 2025. So, this is gonna be my first ride ever. So, indoor lang ako muna ngayon. 30 minutes spin lang. Just to get my body into the groove of cycling.
So let's go, try natin. So since wala pa akong stand, bitbitin ko muna itong iPad ko dali at muna dito. So hanap tayo dito ng... Actually guys, na-redeem ko na yung code ko for the Swift for 1 year. So hanap tayo dito ng mga 30 minutes ano lang, workout lang, just to burn. Kasi first time ko mag-ride after how many months? Let's say 1 year and 2 months. Because my last rides was last Ironman. That was August last year. So 30 minutes lang para ano lang. Ano tayo? 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Start ride. 18 kilometers. Yeah. Yan. So, connected na yung ano ko, yung suit ko. So, ngayon gagamitin natin itong shifter. So, dito tayo gamit sa shifter na to. So far okay naman, wala siyang tunog na yung tik 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 kasi sabi daw pag meron mga ganyan tunog, possible may something. So far okay naman. So that means successful yung pag assemble at saka pag mount natin ang bike natin dito sa Wahoo Kicker natin. Alright, so that's it for today guys. Ride na ako, kahit 30 minutes lang. Kasi pang ano lang, pang burn lang sa calories natin for how many miles to tayo exercise. Alright, that's it for today guys. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Thank you.